So mga bagay na po pwede mong gawin upang itigil mo na ang paghahabol sa isang lalaki. Yes mga kamamay, sabihin natin na iniwanan ka niya. Sabihin natin na hindi naging maganda ang resulta ng inyong relasyon. Nagpaalam siya kahit sobrang mahal na mahal mo pa siya. Pero sa isang banda mga kamamay, hindi na tama ang habulin siya. Okay? Kaya mga kamamay, share ko sa inyo ngayon kung paano nyo mapipigilan ang inyong sarili na habulin ng isang tao kung gusto na itong lumayo sa inyo. Minsan kasi may mga babae tayo dyan o may mga kamamay tayo dyan na kahit anong paliwanag, na kahit anong sabihin mo, na kahit alam naman nila na mali na ang maghabol sa isang lalaki is patuloy pa rin niyang ginagawa. Ano palagi ang sinasabi? Dito siya masaya. Gusto niya yung kanyang ginagawa which is kahit mali, lagi niya ginagawang habulin yung isang lalaki. Well, sa video na to mga kamamay, share ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo. At sana, wag na kayong magbulag-bulagan pa at magbingi-bingihan pa para hindi ito i-apply. Para sa inyo din to mga kamamay. Kaya mga girls, makinig kayo if ever na nakapag-subscribe naman na kayo, nakapag-like at nakapag-comment, malaki po yung may tutulong yan dito sa ating munting channel. So, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na dapat mong gawin upang itigil mo na ang paghahabol sa isang lalaki? So number 1, isipin mo na lang palagi na mas marami pang hihigit kaysa sa kanya. Yes mga girls, sa totoo lang, totoo naman talaga to eh. Lagi nyo kasing iniisip na baka wala nang magmahal sa inyo. Lagi nyo kasing iniisip na baka kung paano makahanap siya ng iba. Eh, ang katotohanan nga mga kamamay, ayaw na nila sa inyo eh. Okay, at ang masama nito, kahit kumpleto ka, kahit maayos ka, kahit mabait ka, kahit responsable ka, iniwanan ka pa rin. Doon pa lang, dapat alam mo na ang dahilan eh, para hindi siya habulin eh. Masyado ng toxic. Tapos siya pa yung nang iwan. Dapat kapag ganun, wag mo nang habulin. Okay, wag mo nang habulin kasi hindi naman ikaw yung nawalan eh. Pero sa isang banda mga kamamay, isipin mo na kung iniwanan ka ng isang toxic na lalaki, huwag kang umiyak, huwag kang magmukmok, imbes. Isipin mo na mas marami pang lalaki ang mas hihigit sa kanya. At yan yung dahilan para muli kang ngumiti para hindi ka na maghabol para sa kanya. Okay? So next, isipin mo rin na kapag naghabol ka, lalo siyang lalayo at mas bababa ang value mo. Totoo mga kamamaya, kapag kasi naghahabol ka palagi sa isang lalaki, iniisip ng isang lalaki na ang taas ng value nila. Kahit sabihin natin na ang toxic-toxic ng ugali nila, kahit sabihin natin na wala naman silang nagawang ayos sa inyong relasyon, tapos sila pa yung may lakas ng loob na mang-iwan, ang masama nito, hinahabol nyo eh. Kaya lumalakas ang loob ng isang lalaki at tumataas din ang tingin nila sa kanilang sarili. Kasi may babaeng naghahabol eh. Kasi may babaeng nakakakita ng value nila kahit wala naman eh. Kaya mga kamamay, please, lalo lang silang magpapahabol at lalo lang silang lalayo at lalo lang mas bababa ang halaga mo at value sa isang lalaki. Kapag naghabol ka, isipin mo yan, alalahanin mo yan. Wala ring magiging resulta ang inyong effort kasi kabaliktaran ang nangyayari. Hindi makikita at hindi mararamdaman ng isang lalaki ang value mo. Kapag naghahabol ka, lalo na't wala ka namang kasalanan, iniisip ng isang lalaki na napaka-low value mo. Maghahabol ang isang babaeng ito sa akin, ako na nga yung nanakit, ako na nga yung lumayo, walang sapat na dahilan, tapos hahabulin pa ako nito, lalo akong lalayo, kasi napaka-low value nito. Ganun ang iisipin ng isang lalaki para sa inyo. Kaya please, okay, irespeto ang sarili, hayaan yung lumayo, hayaan yung mawala sa buhay ninyo ang isang lalaki kung wala naman talaga itong value eh. Okay, sana kung maayos, mabait, hindi nagloko. Okay, habulin. Okay, i-value, okay, i-treasure. Kaso hindi eh. Yun nga masakit eh. Ikaw na yung niloko, ikaw pa yung naghahabol. Tapos pag naghabol ka, lalo pong bumababa ang value mo pagdating sa kanya. Kaya please, at the first place, huwag niyo siyang habulin kasi lalo lang bababa ang value nyo. Lalo lang kayong hindi hahabulin. Lalo lang hindi makikita ang inyong halaga. Kaya please, magbigay ng respeto sa sarili at hayaan yung mga lalaking ganyan. Hayaan nyo sila at mas marami pa namang masihigit pa sa kanila. So next, mag-isip ka ng paraan para ikaw naman ang kanyang habulin.
Yes, mga girls, hindi sa lahat ng pagkakataon ikaw ang maghahabol. At gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, mas bababa ang value nyo kapag kayo ang naghabol. Imbes na maghabol, bakit hindi ka nalang mag-isip ng paraan kung paano kanya hahabulin? Take note. Simulat sa pool, ikaw yung kanyang niligawan. Diba? Ano bang nakita niya sa iyo noon? Bakit kanya niligawan? Bakit siya nagsumikap na kahit isang taon na panliligaw ang pinagawa mo sa kanya, hindi siya tumigil? So siguro dahil nakita niya ang kagandahan mo. Siguro dahil nakita niya ang kaseksihan mo noon. Kaya siya nahumaling. Pero ngayon, nagbago na ang lahat eh. Hindi ka na nag-aayos. Anong dahilan? Dahil sa may anak na kayo. Anong dahilan? Dahil sa marami ka nang ginagawa sa bahay. Well, hindi yun sapat na dahilan. At hindi pa naman huli ang lahat. Kung ang isang lalaki ay parang, alam mo yun, hindi na nagpaparamdam, lumalayo, yung tipong parang gusto niya talagang mang-iwan, well, ibalik mo yung dahilan kung bakit siya, nahumaling sa'yo noon. Kung bakit kanya niligawan noon. Muli kang mag-diet, muli kang mag-workout, muli kang mag-ayos, muli kang mag-apply ng mga skincare sa inyong katawan, muli kayong magpakinis. Diba? Ang kutis ninyo, alagaan ninyo. Kasi ngayon, hindi na kayo nag-aalaga ng kutis eh. Kahit panliligo, hindi man lang makapanligo. Isang beses na nga lang manliligo sa isang araw. Ginagawa nyo pang 3 ang pag-skip. Kaya mga girls, mga kamamay, kung sa tingin po ninyo, lumalayo na yung lalaki, muli nyong ibalik, alalahanin mo, alam kong alam mo yan. Alam kong alam nyo ang gagawin sa inyong sarili para muling manumbalik ang atraksyon, ang pagkahumaling muli sa inyo ng isang lalaki. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, malamang sa malamang, lalayo ng lalayo ang lalaki, parang saranggolang nakawala, hindi yan babalik, hindi yan muling makikita ang halaga po ninyo. Palayo ng palayo hanggat hindi mo inaayos ang iyong sarili. Okay? So next, muli kang mag-ayos hanggang muli mong makita ang halaga mo. Yes, mga kamamay. Dito mo makikitang muli ang halaga mo kapag pinahalagahan mo ang sarili mo. Sa araw-araw na pagtingin mo sa harap ng salamin, makikita mo at diyan ka na magsisimulang kausapin ang sarili mo. Bakit kanya iniwan? Nag-aayos ka naman. Nagpapaganda ka naman. Sa araw-araw mo na pagtingin sa salamin, makikita mo ang halaga mo. Yung tipong walang dahilan para iwanan kanya. Kung dati hindi ka nag-aayos, ngayon makikita mo ng mas maayos at mas malinaw ang halaga mo kasi nakita mo yung improvement mo eh. Kita mo, yung baba mo, nagiging nagiging 1 na lang, dati 3. Kasi ang tako mo kasing kumain eh. Okay? Tingnan mo naman yung balakang mo ngayon. Sumisexy ka na naman. Nawawala na yung mga bilbil mo kasi nga nakafocus ka na kasi ang gusto mo talaga, makitang muli ng isang lalaki ang halaga mo. Mas maganda yan. Mag-ayos ka lang araw-araw, mag-self-improve ka lang araw-araw at sigurado ako, mas makikita mo ang halaga mo at yun yung magiging dahilan kung bakit muling babalik ang isang lalaki para sa iyo. Okay? So mag-ayos ka lang, mag-self-improve hanggang sa makita mo ang halaga mo. So next, lagi mo rin sanang respeto muna ang sarili bago ang ibang tao. Mga kamamay, mga girls, walang ibang re-respeto sa sarili ninyo kundi kayo. Okay? Kung hindi niyo po nire-respeto ang sarili ninyo, yung tipong kahit maubos ito, mahabol nyo lang ang maling tao, lalong bababa ang value ninyo. Make sure mga kamamay, na irespeto, igalang nyo muna ang inyong sarili bago ang ibang tao, bago ang lalaki, bago ang inyong mga asawa, si sarili nyo muna. Yung tipong kapag palagi kayong sinasaktan, paulit-ulit na lang, tapos kayo, patawad lang ng patawad, yung tipong hindi naman nagbabago yung lalaki eh. Halos maubos na kayo eh. Halos lagi na lang kayong umiiyak. Well, mga kamamay, hindi naman niya tatama yon. Yung unang pagkakamali, patawarin ninyo, okay yon. Kung nagbabago at magbabago. Pero kung paulit-ulit, hihingi na ng paulit-ulit na tawad, sorry, nagkamali na naman ako. Sorry, nagawa ko na naman to. Halos hindi na mabilang ang paulit-ulit na kamalian sa inyo ng isang lalaki. Kapag ganyan, self-respect naman, self-love naman, maawa kayo sa inyong sarili. Okay, maawa kayo. Kasi kung hindi kayo maaawa dyan, sino pang maaawa? Yung ibang tao nga walang pakundangan na sinasaktan kayo. Yung ibang tao, walang pakundangan kung paano kayo lokohin. Pero kayo, sarili nyo na, hindi nyo pa irespeto, hindi nyo pa bigyan ng pagmamahal. Baka makita mo na lang, isang araw, pati anino mo, iniwanan ka na dahil sa sobra mong rupok, sa sobra mong manhid, sa sobra mong pagpapabaya sa sarili mo. Kaya please, mga kamamay, respeto muna ang sarili bago ang ibang tao. Sa ganyang paraan, mas tataas ang value ninyo.
Pag marunong kayong lumayo, marunong kayong pumili ng sarili kaysa sa ibang tao. Mas hahabulin kayo, mas igagalang kayo, at mas papahalagahan kayo kapag ganyan. Alright? And last, sikapin mo rin na magbigay ng oras sa mga mahal mo sa buhay. O mga girls, hindi kesyo nag-asawa kayo, wala na kayong oras sa ibang tao. Hindi kesyo sinagot mo na siya, lagi ka nalang nakapokus sa kanya at umikot na ang buong buhay mo sa lalaki. Hindi ganyan. Huwag mong sanayin yung lalaki na palagi kang nakapokus lang sa kanya. At sarili mo rin. Huwag mo rin sanayin ang sarili mo na nakapokus ka lang sa asawa mo, sa jowa mo, o dyan sa lalaki mo. Kasi mga kamamay, hindi makikita ng isang lalaki ang value mo kung palagi ka lang sa kanya nakatuon. Okay? Instead, magbigay ka rin ng oras sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo. Sa ganyang paraan, mas makikita ng lalaki ang value mo kasi meron kang ibang source of happiness. Tingnan mo pag nag-away kayo. Wala kang ibang mapuntahan kasi nasanay ka na sa kanya ka lang sumasaya. Tingnan mo pag nag-away kayo. Maghapon kang malungkot, maghapon kang nagmumukmok. Paano kung tiisin ka ng lalaki? Di habang buhay kang ganyan, habang buhay kang malungkot. Pero kung may mga kaibigan ka, may mga mahal ka sa buhay na maaaring mong kausapin, maaari mong puntahan, maaari mong makausap. Mga kamamay, hindi ka matitiis ng isang lalaki kasi kaya mong sumaya kahit wala siya. May iba kang source of happiness na kahit wala siya, kaya mong hanapin sa iba. Yan yung mga bagay, mga kamamay, na maaaring gawin mo upang mahinto ang paghahabol sa kanya. Mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang mas simpleng advice na ito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. Sa mga gustong magpa-love advice, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment. Tawagan ako at i-message. Ako mismo ang mag-advise, magbibigay ng payo ng angkop pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.